Ano bang napag-usapan ninyo ni VP Sara? Mm. Alam nyo, yung last Saturday ay eksklusibo nating nakapanayam. Ito ngang si Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang naging private event doon nga sa Panabo City, Davao del Norte. Pero tikom ang bibig ni VP Sara hinggil sa mga issue na kinasangkutan niya at kinasasangkutan na ng buong bansa. Pero meron din namang mga tanong na sinagot niya sa aking exclusive interview. At sabi nga ni VP Sara, nung tinanong ko siya with regards noong mga blank item doon nga sa 2025 national budget and also yung mga impeachment complaint laban sa kanya and some other issues. Ang sagot lang ni VP Sara is wag na lang daw niyang sasagutin yung mga tanong na yon para hindi daw magkagulo yung bansa. Kasi kung sasagutin daw niya yung mga tanong ko, lalo lang daw magkakagulo ang bansa. Yun yung sagot ni Vice President Sara Duterte. So hindi ko na lang pinilit na ipasagot sa kanya yung mga tanong ko hinggil sa issue na kanyang ikinasasangkutan. Pero may mga tanong din ako na diretsahan naman niyang sinagot, kagaya ng tanong ko sa kanya kung ano yung plano niya sa 2028 presidential election. And sabi ni Vice President Sara Duterte, she is seriously considering ang pagtakbo bilang kandidato pagka-presidente sa 2028 presidential election. And sabi nga niya, yung rason niya kaya naging seryoso ang pagkonsiderin niya sa kanyang sarili na tatakbo bilang presidente is yung mga yung mga problema ng bansa na hindi na susolusyonan at according to VP Sara ay napag-iiwanan na daw ang ating bansa sa ibang bansa at kailangang ayusin, kailangang kumpunihin ang ang ating bansa, especially ito ngang nagmamahalang presyo ng mga bilihin sa bansa. So yun yung mga ilan na sinabi ni Vice President Sara Duterte kung bakit siya tatakbo or kinukonsidera niya ang kanyang sarili sa pagtakbo ng presidente ngayong 2028. At sinagot din ni Vice President Sara Duterte kung ano yung plano niya ngayong darating na 2025 midterm elections. Kasi nga, ilang araw na lang ay mag-uumpisa na itong campaign period sa national elections, especially itong mga senador at mga party list representatives. And sabi ni Vice President Sara Duterte, pag-iisipan daw niyang mabuti kung lalahok ba siya or may i-endorso ba siya or hindi niya i-endorso ngayong 2025 midterm elections. Kasi nga, kung mag-i-endorso siya, maaaring makasama or makabuti sa isang kandidato ang kanyang pag-i-endorso. So yun yung sabi niya na pag-iisipan niyang mabuti kung lalahok ba siya or mai-endorso ba siya ngayong 2025 midterm elections. At sinagot din ni Vice President Sara Duterte kung ano nang mangyayari sa Office of the Vice President, especially itong kaniyang mga satellite offices sa OVP all over the Philippines. Kasi nga, according to her, may mga nagsara na mga OVP satellite offices dito nga sa ibang parte ng bansa kasi nga ito nga budget cut sa kanyang opisina ngayon ng 2025 national budget. So sabi din ni VP Sara na temporarily wala mo ng burial at medical assistance ang OVP kasi nga din ito sa budget cut ng Office of the Vice President. So yun lang yung mga tanong or ating itinanong kay Vice President Sara Duterte na sinagot niya ng diretsahan last Saturday doon nga sa Panabo City, Davao del Norte sa ating naging exclusive interview sa kanya. Balik sa inyo. Alright. Sige, maraming salamat sa iyo, Bril Montalvo. Thank you, Brill.